Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1231 hanggang 1240. Biglang natauhan si Sheila. Tama. Muntik ko na siyang makalimutan. Hirap na hirap din siyang magsanay. Ngumiti ng mahina si Severin. Sigurado akong hindi magiging problema kung nangako si Uncle Master na hahanap siya ng isa para sa akin, ibig sabihin kumpiyansa siya. Makakapagsanay din siya makalipas ang ilang buwan. Tumangala si Sheila at malumanay na ngumiti. Severin, karapat-dapat na ba akong matuto ng mind's eye ngayon? Tumanggaw si Severin. Oo naman. Pero kailangan ko munang tulungan kang buksan ang iyong third eye. Gaya ng sinabi ko, kailangan mong maghubad ng damit at humiga sa kama para magawa ko iyon. Namula ang mukha ni Sheila pagkarinig nun. Tapos nahihiyang tumanggo siya. Okay. Hindi problema iyon. Nakita mo na rin ang katawan ko. Nakangiting sabi ni Severin. Sige. Pagkatapos ay magsimula na tayo. Tatagal lang ito ng ilang minuto. Habang sinasabi niya iyon ay pinitik niya ang palad niya para ilabas ang toolbox niya at inilagay sa kama. Huminga ng malalim si Sheila, naghubad ng damit, at humiga sa kama na nakasubsob ang mukha. Sa sandaling tiningnan ni Severin ang perpektong katawan at makinis na balat ni Sheila, napalunok siya ng hindi mapigilan. Habang inilalabas niya ang kanyang gamit, paalala niya. Nako, may kailangan akong ipaalala sa iyo. Kapag malapit na itong matapos, isa-isa kong bubunutin ang mga karayom. Kapag nangyari iyon, magiging sobrang komportable ang iyong katawan. Sobrang komportable na baka umungol ka. Pero normal na normal iyon. Lumingon sa likod si Sheila at binigyan si Severin ng masamang tingin. Hindi ko gagawin iyon. Kailangang maging komportable para sa akin na umungol. Naniniwala akong kaya kong tiisin ito. Nang matapos siyang magsalita ay sinampal ni Severin ang kanyang puwitan. Ugh! Sigaw ni Sheila at galit na ibinalik ang tingin kay Severin. Bakit mo ginawa iyon? Ngumiti si Severin. Kung hindi mo kayang tanggapin iyon, bakit mo naisip na hindi ka uungol mamaya? Natahimik si Sheila. Hindi ako handa sa paghampas mo sa puweten ko. Normal na reaksyon lang. Hindi ako sisigaw kung handa ako. Natawa si Severin sa itsura ni Sheila na proud at kumpiyansa. Pagkatapos ay sinimulan na niya ang dry needle treatment. Mabilis na lumipas ang oras, biglang nagsimulang maglabas ng mga karayom si Severin isa-isa. Napakasarap at komportable sa pakiramdam na nakiliti ang katawan ni Sheila. Hindi niya napigilan ang sarili at komportableng napaungol. Agad namang naging malarosas ang kulay ng pisngi niya. Ahem. Anong sinabi mo kanina? Hindi mo ba naihanda ang sarili mo? Pang-aasar ni Severin. Nakakainis ka. Lumingon si Sheila at pinandilatan si Severin. Pulang-pula ang kulay ng pisngi niya na parang mansanas. Hindi nagtagal, inilabas ni Severin ang lahat ng 9 na karayom. Sa bawat paglabas niya ng karayom, hindi maiwasan ni Sheila ang mapaungol. Ang daing ay napakaakit at sexy. Nang matapos iyon, tumayo siya at magsusuot na ng damit. Biglang tumayo si Severin at niyakap siya mula sa likod. Hoy, anong ginagawa mo? Nahihiyang tanong ni Sheila at sobrang kaba ang nararamdaman niya. Ngumiti ng mahina si Severin. Malinaw na alam mo kung ano ang gusto mong gawin. Bakit mo pa naitanong? Pagkatapos noon ay bumagsak ang dalawa sa kama. Hindi nagising si Severin hanggang sa malapit na ang gabi. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumawa ng mga alchemical na table tasks. Dahil marami siyang nakolektang espiritual na damo, hindi siya nag-aksaya ng oras. Kinabukasan, abala rin siya sa paggawa ng mga alchemical pills. Sa huli, gumawa siya ng maraming second-grade alchemical pills. Bukod doon, hindi rin niya nakalimutang gumawa ng ilang first-grade alchemical pills. Sa wakas, naayos na ni Nancy at ibinenta ang mga negosyo at handa na siyang lumipat sa South Link City. Pagkalipas ng 2 araw, narating ng lahat ang South Link City at sila ay napakasaya. Hinanap ni Severin si Larry at hiniling kay Larry na dalhin si Nancy at ang iba pa para maghanap ng matutuluyan at manirahan. Samantalang, bumalik sila ni Sheila sa South County Mansion. Dayan. Tingnan mo, bumalik na sina Severin at Sheila.
Habang naglalakad sila papunta sa South County Mansion, masayang sabi ni Megan. Naglalakad siya sa garden kasama si Diane. Tuwang-tuwa si Diane nang makita sila. Tama ka. Tiyak na napakasaya niya na makahanap ng dalawang bulwagan sa loob ng maikling panahon. Ito ay isang kapansin-pansing pag-unlad. Tatay. Tatay. Nakita din sila ni Celine at tumakbo siya papunta sa kanila. Ano? Ang bilis niyang tumakbo. Napabuntong hininga si Sheila nang makita kung gaano kabilis tumakbo si Celine. Sus, napaka-talented talaga ni Celine. Napakabata niya pero ang bilis niyang umunlad. Naisip niya. Yumuko si Severin at binuhat si Celine. Tanong niya. Celine, nagkaroon ka na ba ng panibagong tagumpay? Ano ang iyong narating ngayon? Mabilis na inangat ni Celine ang kanyang ulo at mukhang nasisiyahan sa kanyang sarili. Sinabi ni Lily at Wendy na level 9 Grandmaster na ako ngayon. Kailangan ko lang magsanay ng mas mabuti at malapit na akong maging Profound Master. Ano? Malapit ka nang maging Profound Master. Noong una, talagang ipinagmamalaki ni Sheila ang kanyang sarili sa pagiging isang Profound Master. Tapos nagulat siya na si Celine ay level 9 Grandmaster na at malapit nang maging Profound Master. Hahaha. Hindi masama. Ikaw talaga ang anak ko. Naalala ko nung umalis ako level 7 ka lang Grandmaster. Tapos naging level 9 Grandmaster ka habang wala ako. Napaka-talented mo talaga. Tawa ng tawa si Severin at nakaramdam ng sobrang saya na hinalikan niya ang chubby na mukha ni Celine. Tatay. Gaano katagal kang hindi nag-ahit ng mukha mo? Nakakatusok ang balbas mo. Gayunpaman, binigyan ni Celine ang kanyang ama ng isang blankong tingin ng pagkasuklam at pinunasan ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Hahaha. Naiinis siya sa pinaggapasan at halik mo. Tawa ng tawa si Sheila sa reaksyon ni Celine. Priceless lang ang ekspresyon ni Celine. Nahiyang ngumiti si Severin. Nakalimutan kong mag-ahit. Napakabilis nilang lumaki. Pagkatapos nito, nag-ipon siya ng manipis na layer ng espiritual na enerhiya sa kanyang palad at pinunasan ang kanyang baba at bibig ng ilang beses. Biglang nawala ang mga tuod sa mukha niya. Naningkit ang mga mata ni Celine. Wow! Tatay, kaya mo bang mag-ahit ng ganyan? Nakakamangha. Nagulat din si Sheila. Kaya mo ba yon? Napangiti si Severin. Hahaha. Siyempre. Sayang ang spiritual energy mo. Pero kailangan mong magkaroon ng high attainment at malakas na telekinesis. Kung hindi, hindi ito magiging malinis. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko rin ito. Sabi ni Diane sabay lakad palapit kay Severin. Ibinaba ni Severin si Celine at marahang tumingin kay Diane. Diane, miss mo ba ako habang wala ako? Namula si Diane. Bakit mo naman natanong yan kung madaming tao dito? Tinakpan ni Felicia ang bibig at ngumiti. Hahaha. Wala lang. Oo, miss ka na niya. Asawa ka niya. Sa tingin mo hindi ka niya mamimiss. Ngumiti si Severin. Diane, mabilis kang umunlad. Level 3 Profound Master ka na ngayon. Napangiti si Diane. Siyempre. Pinapanatili ko ang aking sarili na abala sa pagsasanay habang wala ka at gumagamit din ako ng 3 tangkay ng unang gradong espiritual na mga halamang gamot upang makatulong sa aking pagsasanay. Wow! Diane, isa kang level 3 Profound Master. Naiinggit si Sheila kay Diane. Hihihi. May magandang balita din ako. Isa rin akong Profound Master. Kahit level 1 pa lang ako, masaya na talaga ako sa sarili ko. At least may requirement ako na magkaroon ng attainment ngayon. Masaya si Diane para kay Sheila. Napangiti siya. Talaga. Napakahusay. Mabilis ka ring umunlad. Sa tingin ko okay lang ako. Nahihiyang sagot ni Sheila. Biglang may naalala si Sheila at sinabi niya. Nako. Si Diane, at Megan, bumili ako ng maraming regalo para sa lahat. Nasa special rings ni Severin. Ipapakuha ko siya mamaya. Bumili ka ng mga regalo para sa amin. Hooray! Severin, ilabas mo na. Sabi ni Megan habang nakataas ang mga braso. Ang kanyang mga mata ay nangungusap sa tuwa. Ngumiti ng mapait si Severin. Ano ang pagmamadali? Marami siyang binili. Natatakot ako na hindi mo madadala ang lahat ng mag-isa.
Halika, pasok na tayo. Ilalagay ko sila sa sopa. Tuwang-tuwa si Megan. Sheila, ang ganda mo. Humajijek si Sheila. Tayo ay iisang pamilya. Alam mo naman kung gaano ako kahilig mag-shopping. Kaya, pinakiusapan ko si Severin na sumama sa akin mag-shopping. Kapag may nakita akong bagay na sa tingin ko magugustuhan nyo, bibili ako. Nako, bumili din ako ng mga laruan para kay Celine. Salamat, Mami Sheila. Masayang sabi ni Celine. Nang nasa sala na sila, inilabas ni Severin ang lahat ng Reg Along binili ni Sheila para sa lahat. Ang mga regalo ay hindi lamang para kay Megan at Diane kundi sa lahat kasama sina Felicia, William, Judith, at Maurice. Tulad ng sinabi ni Severin, ang mga regalo ay napakarami na kung saan-saan. Wow! Bumili ka rin ng regalo para sa akin. Salamat, Sheila. Napaka-maalalahanin mo. Masayang sabi ni Maurice habang nakatingin sa relong binili ni Sheila para sa kanya. Napangiti si Sheila. Tatay ka ni Severin kaya tatay din kita. Tiyak na hindi kita makakalimutan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok si Zachariah nang matapos magsalita si Sheila. Paano ako? May regalo din ba ako? Nakangiting tanong niya nang makitang may hawak na regalo ang lahat. Kasunod nito ay mukhang nahihiya si Sheila at napakamot sa ulo. Tatay, masyado akong abala sa pagbili ng mga regalo para sa iba kaya hindi ko sinasadyang nakalimutan ka. Mahabang mukha ang reaksyon ni Zachariah. Ano? Nakalimutan mong bumili ng regalo para sa akin. Ikaw na walang pusong batang babae. Mabilis na sumaklolo si Severin at sinabing, Tatay, teka. Hindi ka nakalimutan ni Sheila. Bumili nga siya ng regalo para sa iyo. Napakunot naman ang noo ni Sheila pagkarinig niyon dahil nakalimutan talaga niyang bumili ng regalo para sa tatay niya at ngayon ay hindi na niya alam ang gagawin pagkatapos ng sinabi ni Severin. Oh, talaga. Nasaan ang regalo ko? Itinaas ni Zachariah ang kanyang kilay at inilahad ang kanyang kamay. Bigyan mo ako. Pinitik ni Severin ang kanyang palad at naglabas ng isang bote ng spiritual alcohol. Siguradong nakalimutan ni Sheila na binilhan ka namin itong bote ng spiritual alcohol. Napakabango nito. Pagkatapos inumin ito, maaari nitong palakasin ang iyong katawan at palakihin ang iyong habang buhay. Samantalang, makakatulong ito upang mapataas ang natamo para sa mga taong mababa ang kakayahan. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Na nangangahulugan na hindi iyon naaangkop sa iyo dahil ang iyong natamo ay itinuturing na mataas. Ito ay gumagana ng mas mahusay para sa mga mababang antas na manlalaban at mga grandmaster kaya ang pag-inom nito ay hindi magkakaroon ng anumang pagkakaiba sa iyong natamo ngunit ito ay napakasarap. Inumin ito ngayong gabi at malalaman mo kung ano ang ibig kong sabihin. Tama. Tatay, ito ang regalo mo. Ngayon ko lang nakalimutan. Mabilis na paliwanag ni Sheila. Bastos na babae. Nakangiting sabi ni Zachariah. Balita ko nakabalik na kayo kaya lumapit ako para tingnan. Kamusta ang biyahe? Tumanggaw si Severin. Napakaganda. Nakahanap ako ng 2 bulwagan at inilipat na sila dito. Ang Draco Deus Temple ay unti-unting lumalakas. Dagdag ni Sheila. Ito ay hindi eksaktong kasing kinis ng daan ngunit ito ay hindi masyadong masama. Maraming bagay ang nangyari at kahit na si Steward Hatcher, isa sa The Three Commanders, ay nasangkot sa isang partikular na bagay. Ano? Nakita mo si Steward Hatcher? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin ang lahat. Nagtataka na tanong ni Zachariah. Oo, Sheila, pakisabi sa amin kung ano ang nangyari. Gusto ko rin malaman. Ang mga mata ni Megan ay kumikinang habang nakatingin kay Sheila ng may pananabik. Mahabang kwento. Sa puntong iyon, nagsisi si Sheila. Kung kailangan niyang sabihin ang lahat ng nangyari sa biyahe, magtatagal ito. Sa ngayon, naiintindihan na niya kung bakit sasabihin ni Severin na maayos ang lahat. Kahit papaano, hindi na niya kailangang magpaliwanag ng detalyado sa iba. Hindi na kailangan mag-alala. Umupo at mayroon kang lahat ng oras na kailangan mong sabihin sa amin ang lahat. Si Felicia din ay naghihintay na makinig. Nawalan ng masabi si Sheila.
Ang tanging nagawa niya ay ngumiti ng nahihiya at umupo sa sinabi ni Felicia. Samantalang, umakyat na si Severin para maiwasang matanong pa o mapilitan silang sabihin ang nangyari sa kanyang biyahe. Sa oras ng gabi, ang buong pamilya ay masayang nakaupo ng magkakasama para sa kanilang hapunan. Pagkatapos ng hapunan, bumalik ang lahat sa kani-kanilang kwarto para magpahinga. Sa hapunan, naglabas si Severin ng ilang bote ng spiritual alcohol para matikman ng lahat. Bagamat si Maurice at ang iba ay walang natamo, ang espiritual na alkohol ay nagbigay ng maraming benepisyo sa kanilang katawan ngunit hindi sila pinahintulutang uminom ng marami. Ang bawat tao ay sinabihan na kumuha lamang ng ilang sips upang subukan. Nang matapos si Diane sa pagligo ay kumakatok na si Severin sa kanyang pintuan. Binuksan niya ang kanyang silid at nakita niyang nagpalit na ng pajama si Severin. Ngumiti siya ng mapait. Huwag mong sabihin na iniisip mo iyon. Isinara ni Severin ang pinto at ngumiti ng may pagnanasa. Diane, ilang araw na akong hindi natutulog sa iyo. Siyempre, iniisip ko yan ngayong gabi. Ikaw ay isang pervert. Mawala. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay hindi aktwal na tumutugma sa kanyang iniisip. Namumula ang mukha niya. Ang paraan ng pagtingin niya kay Severin ay nagmumungkahi na talagang na-miss niya ito ng sobra at gusto niyang matulog kasama niya. Naaakit si Severin sa kanyang mga mata na parang inaanyaya siya ng kanyang mga mata. Bukod dito, si Diane ay nakasuot ng maapoy na pulang nightie ngayong gabi. Naramdaman ni Severin ang pag-aapoy ng apoy sa kanyang tiyan. Naglakad siya palapit kay Diane at niyakap ito mula sa likod. Oo, pervert ako pero kapag nakikita kita. Nakakainis ka, binyo-bully mo na naman ako. Sa kabila ng mga salitang iyon, si Diane ay labis na naantig at matamis. Tumingin siya sa likod na parang may konting galit kay Severin. Lalo lang naintriga si Severin sa reaksyon niya. Binuhat niya ito at inihiga sa kama. Kinabukasan, pinigilan ni Severin si Diane nang tatayo na siya. Nagulat ito sa kanya. Kumunat ang noo niya. Ano? Wag na ulit, pakiusap. 2 beses mo tong ginawa kagabi. Ngumiti ng mahina si Severin. Hindi iyon ang gusto ko. Balak ko sanang turuan ka ng mind's eye at buksan din ang iyong third eye. Minsan ay nabalitaan ni Diane na siya ay hinalinhan ni Severin na hindi na nagpaplano ng isa pang yugto ng pakikipagtalik at mausisa. Tanong niya, ano ang mind's eye? At paano mo magbubukas ng third eye? Pagkatapos ay sinimulang ipaliwanag ni Severin kay Diane. Matapos malaman ang sagot, sinabi ni Diane, "Oh, my God! Hindi katakatakang masasabi mo ang naabot ng ibang tao. Ito ay dahil sa lihim na pamamaraan na ito. Ito ay napakaganda. Bilisan mo at buksan mo ang aking ikatlong mata." Pagkatapos noon, humiga si Diane sa kama na nakaharap ang mukha at nakaramdam ng pag-asa. Hindi nakalimutan ni Severin na ipaalala sa kanya ang parehong sinabi niya kay Sheila. May isang bagay akong dapat sabihin sa iyo bago ko buksan ang iyong ikatlong mata. Hindi naman masakit pero nung inalis ko ang karayom, magiging komportable ang katawan mo. Napaka-komportable na mapapaungol ka. Kailangan ko munang sabihin ito sa iyo para hindi mo ako mapag-alitan mamaya. Napangiti si Diane. Hindi ko maisip. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng ingay. Tinatanggal mo lang ang mga karayom. How comfort can that feel? Ngumiti ng mapait si Severin. Sinabi din iyon ni Sheila ngunit hindi niya ito pinigilan. Nagulat si Diane. Nag-aaral na si Sheila ng mind's eye. Marami pa akong dapat gawin. Biglang tumigil sandali si Diane. Huwag kang mag-alala. Bata pa si Sheila at normal lang na hindi niya ito kayang panindigan. Iba ako. Alam kong kakayanin ko. Muli, ngumiti ng masama si Severin. Oh, talaga. Bakit hindi tayo magpustahan? Kung hindi mo ito mapipigilan, kailangan mong mangako na matutulog ka ulit sa akin mamaya. Napangiti si Diane. Sige. Paano kung kaya kong tiisin at hindi umungol? Napaisip si Severin at sinabing, maaari kang humiling ng kahit ano sa akin. Kahit ano. Deal. Ngumiti si Diane at nagkibit balikat. Simulan na natin. Tumanggaw si Severin. Nag-iba at propesyonal ang mga mata niya.
Inilabas niya ang mga karayom at sunod-sunod na inilapat sa tamang lugar. Nang may lagay ng tama ang lahat ng 9 na karayom, dahan-dahan niyang pinaihit ang karayom. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa bawat bahagi ng katawan ni Dayan at napakaginhawa nito. Gayunpaman, nasiyahan siya sa sarili at naisip ni Sheila na hindi masyadong komportable ang kanyang sarili. Biglang inilabas ni Severin ang unang pangangailangan ng hindi nagpapaalam kay Dayan. Isang kuryenteng pakiramdam ang lumitaw mula sa lugar at dumaloy sa bawat parte ng katawan ni Dayan. Napaka-komportable na hindi napigilan ni Dayan na magsabi ng basta-basta. Napangiti si Severin. "Honey, pasensya pero natalo ka. Ang sexy ng boses mo." Namula ang mukha ni Dayan at binigyan niya ng lock si Severin. "Mawala. Iyon lang ang iniisip mo." Ngumiti si Severin. "Well, lalaki ako. Huwag mong kalimutan ang tungkol sa pastahan natin. Alam kong hindi ka kailanman sumisira ng pangako, kaya mas mabuting hawakan mo ang kabilang dulo ng iyong bargain." Napaawang ang bibig ni Dayan. Napagod siya kagabi ni Severin at natakot siya na hindi kakayanin ng kanyang katawan kung talagang gusto ni Severin na gawin ito muli. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko sisira ang pangako ko." Natuwa si Severin sa narinig. Pagkatapos ay inilabas niya ang pangalawang karayom. Pareho sa unang pagkakataon, sobrang komportable kaya napaungol ulit si Dayan. Sa pagkakataong ito, namumula na ang mukha at tenga niya. Pinagalitan niya ang sarili dahil sa pagiging inutil niya at hindi na natiis. Hindi nagtagal, inilabas lahat ang 9 na karayom, pamitik si Severin at naglabas ng libro para kay Dayan. Ito ang Mind's Eye Technique na libro. Nakumpleto mo na ang una at pinakamahalagang hakbang na kung saan ay ang pagbukas ng iyong ikatlong mata. Hindi na ito gaanong kahirap pagkatapos nito. Hindi naman masyado sa tingin ko aabutin ng isang araw para kabisaduhin mo ang lahat ng nasa librong ito. Kinuha ni Dayan ang libro at binasa. Ito ay mahusay. Maaari ko nang simulan ang pag-aaral ng Mind's Eye ngayon. Hihihi. Mahal. Oras na para tuparin mo ang taya mo. Napangiti si Severin. Malakas ang kabog ng kanyang puso at lalong lumakas ang pagnanais na hawakan si Dayan habang pinagmamasdan ang perpektong katawan ni Dayan. Biglang kumatok si Megan sa pinto. "Hoy! Nandito na si Larry, Rachel, at ang iba pa. Hinihintay ka nila sa ibaba. Nakaakyat na ba kayong dalawa?" "Oo, kami. Malapit na kaming bumaba." Tuwang-tuwa si Dayan na iniligtas ni Megan. Nang tingnan niya ang masungit na mukha ni Severin, tumaas ang antas ng kaligayahan niya. Mabilis siyang bumangon at nagbihis. "Bilisan mo, hinihintay ka na nila." Kahit anong ayaw ni Severin ay bumangon na lang siya at nagsuot ng damit. "Sinabi ko nga sa kanila na pumunta pero hindi masyadong maaga. Sai, hindi ko talaga inaasahan na darating sila ng ganito kaga." Sinaman ng tingin ni Dayan si Severin. "Hindi na maaga. 9:00 na. Wala ka lang gana bumangon dahil sa maruruming iniisip mo." Ngumiti si Severin. "Well, hindi mo ako masisisi. Walang lalaki sa mundong ito ang gustong bumangon kung pinatulog ka nila sa tabi nila." Sa ngayon, tapos na si Dayan. "Kailan ba naging matamis ang bibig mo? Hindi ko alam na magaling ka pala sa sweet talk." Nagkibit balikat si Severin at nagreklamo. Hindi ito matamis na usapan. Ito ang katotohanan. Sa wakas, bumaba na sila nang mag-freshen up silang dalawa. "Magandang umaga, Supreme Leader." "Magandang umaga, Miss Dayan." Nagsitayuan ang grupo ng mga tao at gumagalang na bumati sa pamamagitan ng pagkayam ng kanilang mga kamay nang makita nila si Severin at Dayan na naglalakad pababa. Inilahad ni Severin ang kanyang mga kamay at idiniin ito upang hilingin sa lahat na maupo. "Maupo kayo, pakiusap. Hiniling ko kayong lahat dito ngayon para makilala ninyo ang isa't isa. Lalo na ang mga hallmasters ng Taurus Hall at Galestol." Napangiti si Rachel. "Nagpakilala na kami at nakilala sila kagabi. Magkasama pa nga kaming lumabas para maghapunan. Huli na kaya hindi ka namin naimbitahan." Ngumiti si Severin. "Ganun ba? Ang galing. Pamilya na tayo ngayon kaya kailangan naming magkadikit at magkasundo."
Tumawa si Mick mula sa Moss Hall. Naririnig ko dati ang mga nag-uusap kung gaano kaganda ang mga Hall Masters ng Taurus Hall at Gallus Hall. Ngunit ang iyong kagandahan ay lubos na lumampas sa aking inaasahan. Hahaha. Parang ang dami nating mga Hall Masters. Napatingin si Candy sa ama pagkatapos niyang marinig iyon. Dad, napakaganda ko rin. Humalaklak si Mick. Hahaha. Oo nga. Muntik na kitang makalimutan, my sweetheart, napakaganda mo rin. Hindi alam ni Candy kung dapat ba siyang umiyak o matawa sa sitwasyong iyon. Tatay, makinig ka sa sarili mo. Masasabi mo lang na maganda rin ako tulad nila. Bakit kailangan mo pang magsinungaling tungkol dito? Napakaganda ko ba talaga kung madali mo lang akong kalimutan? Napatingin si Yuka kay Mick at Candy na nagtatalo at tumawa. Gustong-gusto ko kung paano kayo nagtatawanan ng tatay mo. Magkalapit kayong dalawa. Ang aking mga magulang ay namatay noong ako ay maliit pa. Buti na lang at nakilala ko ang matandang Supreme Leader, marami siyang natulungan. Kung hindi, wala ako ngayon. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Severin. Siyempre, sa tingin ko ay napakahusay din ng bagong Supreme Leader. Kailangan mong maging mas mahusay kaysa sa mahusay upang hayaan ang matandang Supreme Leader na ipasa ang kanyang legacy sa iyo. Ngumiti ng mapait si Severin. Salamat. Wala kayong ideya kung gaano kalakas ang matandang Supreme Leader. Ako ay lubos na walang kapantay sa kanya. Supreme Leader, masyado kang mapagkumbaba. Napakalakas mo. Walang duda tungkol dyan. Tama. Hindi pa ako nakakita ng ganoong lalaki na sobrang tatag at mas pinipiling maging low profile. Ang taong katulad mo ay hindi makakarating sa lugar na hindi maabot ng normal na tao. Malinaw, maraming mga Hallmaster ang nag-isip na si Severin ay masyadong mapagpakumbaba. Wala silang ideya na nagsasabi talaga ng totoo si Severin. Sa katunayan, alam din ni Severin na hindi sila maniniwala sa kanya kahit gaano pa siya kahirap magpaliwanag. Mula sa pananaw ng mga master, siya talaga ang pinakamalakas na taong kilala nila. Sige. May dalawang dahilan kung bakit ko hiniling na pumunta kayong lahat dito ngayon. Isa, kilalanin ang isa't isa. Pangalawa, gusto kong makita kung ano ang iyong pag-unlad at ang iyong pag-unlad. Ngumiti si Severin at iniba ang topic. Pagkatapos noon, isang malabong gininto ang liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Severin ngunit sa isang iglap ay nangyari ito. Ang gininto ang liwanag ay masyadong mahina at halos hindi ito mapansin ng mga tao. Tumingin siya kay Larry, ngumiti, at tumango. Hindi masama, hindi masama. Level 7 Warrior King ka na ngayon. Parang ang breakthrough na nangyari kanina lang. Humanga ako sa bilis ng improvement mo. Nakangiting tanong ni Blade na nakatayo sa tabi ni Larry. Supreme Leader. Maaari mo bang hulaan kung ano ang aking natamo? Bago sumagot si Severin ay nag-reply si Nancy. Master Blade, hindi mo may tatago ang iyong tagumpay sa Supreme Leader. Nababaliw siya sa lihim na pamamaraan na madaling makapagsasabi ng tagumpay ng ibang tao. Seryoso. Oh, well. Naisipan kong bigyan siya ng surpresa. Medyo may pag-unlad ako nitong mga nakaraan. Nawala ang pananabik na ekspresyon sa mukha ni Blade. Ngumiti ng mapait si Severin. Master Blade, tama ka. Level 5 Warrior King ka na ngayon. Ngunit kung gusto mong yumako sa personal na responsibilidad, kailangan mong magsikap ng husto at maging isang level 8 o 9 Warrior King. Nakaramdam ng hiya si Blade at napakamot sa ulo. Gusto ko pero hindi ganoon kadali. Dahan-dahan lang. Masama ang magmadali lalo na pagdating sa pagsasanay. Pagkatapos noon, may naalala siya at sinabi. Supreme Leader, pwede bang wag mo akong tawaging Master Blade? Ikaw ang Supreme Leader ko, ang boss ng boss ko. Sa tingin ko hindi maganda na tinatawag mo akong Master Blade. Walang pakialam si Severin. Naz-anay na akong tawagin kang Master Blade simula noong bumalik tayo sa Brookborn. Di bale. Pangalan lang. Hindi mo na kailangang pakialaman yan. Nang matapos kausapin ni Severin si Blade ay nabaling ang atensyon niya kay Mick. Tumingin siya kay Mick at sinabing, Mick, maganda rin ang ginawa mo. Level 7 Warrior King ka na ngayon. Kahit papaano,
hindi na ako dapat mag-alala ngayon na karamihan sa inyo ay umabot na sa level 7 Warrior Kings. Hindi magiging problema na maabot ninyong lahat ang level 9 Warrior Kings sa loob ng 8 buwan. Kalokohan, sa palagay ko ay maaari na kayong maging mga Warrior Emperor noon. Natuwa ang lahat sa narinig. Dati, pangarap lang nilang maging Warrior Emperor pero ngayon, matutupad na ang mga hiling nila. Ayon kay Severin, mangyayari iyon sa loob ng 8 buwan. Kung may ibang nagsabi sa kanila niyan, baka nambobola siya o baliw. Gayunpaman, hindi nila kinwestiyon si Severin dahil alam nilang si Severin ay isang third-grade low-rank alchemist at gayon din mula sa pagpapabuti nila sa nakalipas na 3 buwan. Sa katunayan, lahat sila ay parang nananaginip. Pagkatapos noon, tumingin si Severin kina Candy at Lauren at masayang tumango. Kayong dalawa ay level 4 Warrior King. Mabuti iyan. Hindi maraming tao ang makakabuli sa inyong dalawa sa lungsod na ito. Nakaramdam ng saya si Candy. Talagang masaya akong makatanggap ng papuri mula sa iyo. Ayaw akong purihin ng tatay ko. Hindi niya ako hinihikayat at palaging nagrereklamo na mas gusto kong mag-shopping o magbihis ng maganda. Hindi napigilan ng lahat na humagalpak ng tawa. Pagkatapos nun, tumingin si Severin kina Gracie at Rachel. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Hahaha. Ito ay mabuti. Hindi masama. Level 8 Warrior King na kayong dalawa ngayon. Tinakpan ni Gracie ang kanyang bibig at tumawa na parang isang ginang. Ito ay dahil sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit kami napabuti ng napakabilis. Kung wala ang iyong mga alchemical na table task, hinding-hindi namin maaabot kung nasaan kami ngayon. Pumayag din si Rachel. Tama. Napakaswerte namin na isa kang kamangha-manghang alchemist. Nang makita ni Yaidel na nakatingin sa kanya si Severin, napangiti ito ng nakakahiya. Supreme Leader, ikinalulungkot ko ang pagdadala ng pasanin sa lahat. Isa lang akong level 5 Warrior King. Sa tingin ko ang aking natamo ay ang pinakamababa sa lahat ng iba pang mga Hall Masters. Biglang nagsalita si Yuka. Mr. Yaidel, kapareho mo ako, level 5 Warrior King. Nasa ibaba din yata ako. Sinabi sa kanila ni Severin. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Maganda rin ang improvement mo dahil ngayon lang kita nakitang dalawa at nang matagpuan ko kayong dalawa, napakataas ng mga natamo ninyo. May natitira akong 8 buwan. Kailangan lang ninyong maabot ang level 9 Warrior King sa loob ng kalahating taon. Hinawakan ni Yaidel ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang aking makakaya. Sagot ni Yuka. Naniniwala ako sa tulong mo, makakamit ko iyon. Pagkatapos noon ay napatingin si Severin kay Nancy na kakasali lang sa kanila. Level 6 Warrior King na si Nancy nang matagpuan siya nito. Kaya naman, hindi naisip ni Severin na kailangan niyang mag-alala ng sobra sa kanya. Sa huli, tumingin siya kay Zoheb. Muling nagningning ang kanyang mga mata. Zoheb, magaling ka. Akala ko level 7 Warrior King ka pero kung titingnan mo ng mabuti, naabot mo na ang level 8. Hindi masama, hindi masama. Si Zoheb ay isang mabait, simple puso, at tahimik na tao. Kadalasan, tatahimik lang siya. Matapos siyang purihin ni Severin ay mabilis niyang hinawakan ang kamay niya. Salamat sa tulong mo. Hindi ako magiging ganito katatag kung wala ang tulong mo. Gagawin ko ang lahat para sa iyo sa tuwing kailangan mo ako. Kahit na ang ibig sabihin noon ay kailangan kong tumakbo sa apoy o isakripisyo ang aking buhay. Biglang tumakbo ang isang guard na mukhang balisa at kinakabahan. Supreme Leader. Pumasok ang isang babae. May maskara siya sa mukha at hiniling na hamanin ka na makipag-away. Tumigil sandali ang guard at sinabing. Sinabi ko sa kanya na kailangan naming ipaalam sa iyo ngunit hindi siya nakinig at sinaktan ang marami sa aking mga kasamahan. Nagulat si Severin. Nakakunot ang noo niyang tanong. Sino siya? Ang lakas ng loob niya na gawin iyon. Alam ba niyang ito ang South County Mansion? Komento ni Diane. Ang pinakamababang disipulo na mayroon tayo ay isang level 1 Warrior King. Kung ang babae ay makakasakit ng maraming Warrior King, sa tingin ko ay napakataas ng kanyang attainment. Kahit isang level 5 o mas mataas pa na Warrior King.
Naikuyong ng mahigpit ni Mick ang kanyang kamao. Gago ba siya? Naghukay lang ba siya ng sarili niyang libingan nang walang pahintulot? Dir-diretso siyang naglakad at hinawakan ang kamay. Supreme Leader, gusto kong kunin ang pagkakataong ito para subukan ang sarili ko dahil level 7 Warrior King pa lang ako. Sana payagan mo akong lumaban sa babaeng ito. Huwag kang mag-alala, balak ko lang siyang turuan ng leksyon sa pagiging bastos niya at hindi ko siya papatayin. Ang sinabi ni Mick ay naging dahilan upang ipahayag ng iba ang kanilang kawalang kasiyahan. Tinaas ni Blade ang kamay niya at sinabing, Mr. Mick, sa tingin ko hindi ka dapat pumunta. Hindi natin kailangang pumutok ng niyog gamit ang martilyo. Mas mabuti na ako na ang bahala sa babae. Level 5 Warrior King ako at sapat na iyon para maturuan ng leksyon ang babae. People Knight, sabi mo binubuli mo siya kung ikaw ang umaaway sa kanya. Nagulat si Severin na maraming tao ang interesadong labanan ang babae. Napaisip siya saglit at sinabing, ito ang South County Mansion ngunit wala siyang pakialam. Sa tingin ko tama ang palagay ni Diane. Blade, bumalik ka. Mick, maaari mo siyang labanan. Dismayado si Blade sa desisyon. Gayunpaman, tinanggap niya ito. Sige, naiintindihan ko. Samantalang si Mick ay natuwa sa narinig. Mabilis niyang hinawakan ang kamay niya. Oo, Supreme Leader. Hindi magtatagal. Pagkatapos noon ay humakbang na siya palabas. Nakakagulat, bumalik siya na mukhang nagtatampo sa loob ng 1 minuto. Kamusta? Tinuruan mo ba siya ng leksyon? Nakangiting tanong ni Rachel. Galit na sagot ni Mick. Hindi. Nalaman kong mas malakas siya sa akin noong nag-away kami kaya bumalik ako. Supreme Leader, sa tingin ko, ikaw lang ang mas malakas na maaaring lumaban sa kanya. Ano? Mas malakas siya sa'yo. Nagulat ang lahat sa narinig. Tumango si Severin. Sige. Pagkatapos ay lalabas ako at tingnan kung sino siya.